bagong romance scam na nagbibigay ng pekeng job offer sa ating mga kababayan. Ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am, magandang tanghali po. Magandang araw po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Asik Joey, Asik Aboy, sa ngalan po ni BI Commissioner Joel Anthony Villado, magandang araw po. Ma'am, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano na naman po itong pinakabagong modus na tinatawag na romance scam sa ibang bansa na namomonitor ninyo? At ano pong mga bansa ang madalas pinanggagalingan nitong scam na ang mga binibiktima ay mga Pilipino? Yes, nagulat po kami dito sa information na nakuha po natin sa isang repatriate na nanggaling po sa bansang Cambodia. Isang kababayan po natin ay na-recruit illegally doon sa isa sa mga scam hubs dyan po sa bansang iyan. At doon po natin nalaman na iba't ibang platform po ang ginagamit nila upang maging makascam po ng mga tao. Ang initially po, ang ino-offer sa kanila na trabaho ay mga call center agents, but pagdating po nila, napag-alaman po nila na nire-require sila ng kumpanya na kumuha sa kanila na maging scammers. At isa dun sa mga ginagamit nila na platform ngayon ay yung Tinder, yung popular po na application na ginagamit for dating ng mga single at mga interested po na makahanap ng pag-ibig. Ito po ang ginagamit nila allegedly upang makaloko po at once mahulog ang loob ng kanilang kausap sa kanila, doon na po nila iiimbitahan na mag-invest sa isang peking cryptocurrency account. So ito po mga kababayan natin ay puwersadong pinapasali dito po sa scam na ito. Nako, ano ba yung Tinder? Hindi ko alam yun. Pero base sa inyong investigasyon, gaano na po kalaganap ang ganitong modus at ilan na po ang naitatalang kaso ng mga nabibiktimang kababayan nating Pilipino? Medyo marami-rami na po, Asek. Actually, ilang buwan na rin po nating minamanmanan na itong mga sindikatong ito na nag-ooperate abroad that are targeting yung mga kababayan natin. Ang ginagawa po nila is nagre-recruit sila dito through social media at aalukin po ng mga napakagandang offers bago i-deploy abroad. And usually, the offer is call center agents. Ilang buwan na po ito, meron na po tayong mga na-repatriate na mga kababayan natin na nangahas pumunta doon, nagpanggap na turista at pumunta po doon upang magtrabaho illegally. Marami rin po tayong napigilan at the borders at nakita po natin yung thread ng kanilang mga usapan doon po sa mga recruiter nila at usually po ito po ay via social messaging apps. Ma'am, nabanggit nyo na marami na po tayong naligtas sa mga kababayan natin. May particular case, yung 24-year-old po na Pilipinong biktima sa Cambodia. Pwedeng pakikwento nyo po sa amin kung paano po nakipagtulungan ng Bureau of Immigration sa embahada pati sa international authorities para po maligtas siya. Pati na rin po yung mga operasyon para maligtas pa yung ibang Pinoy. Yes, kapag po nagre-repatriate po tayo ng mga kababayan natin sa ibang bansa, this is an effort po of the interagency. Marami-rami na po tayong mga kababayan ang na-repatriate po dito sa tulong ng ating mga embahada at consulates abroad, of course, ng OWA, ng DFA and DMW, and ugnay dyan yung mga miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. This is a joint effort po. Once makakuha tayo ng information doon sa mga repatriates, ina-apply po natin sa assessment natin on the ground. Tinitingnan natin yung mga trends nitong mga illegal recruiters and human traffickers. Kasi maaaring may bago na silang modus or may bago na silang pamamaraan, bagong kwento na ibinibigay para sila po ay ma-evade yung inspection na mahigpit natin. Ngayon po actually ang nakikita natin na bagong trend ngayon na umuuspong ay mukhang merong mga ganito ng scam hubs or mga kumpanya na nag-ooperate na sa Pakistan. In the past po, ang nakikita natin ng mga ganitong operations are in just some of our Asian countries, neighbors po in Asian countries.
But ngayon, as far away as Pakistan, mukhang meron na po mga ganitong scam operations. May mga kababayan po tayo na nailigtas mula doon at meron po tayong na-intercept na inilahad po sa atin yung pamamaraan ng pagkakarecruit sa kanya na parehas din dito sa mga nakikita natin sa mga ibang Asian countries. Well, alam mo, Asik Joey, na-monitor na ho ito sa amin sa CICC, na-monitor na natin itong ganitong trends, na yung mga taga-ibang bansa ang bibiktima sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang medyo bago sa akin ngayon, pero nakikita na rin natin, eto talagang mga scam hubs na ito, nag-sponsored ads doon sa mga social media platforms. And maybe this is one of the things that we should raise pag kinakausap na ho natin, lalong-lalo na ang DICT at CICC, itong mga social media platforms natin. Anyways, ano po ang kalagayan ng ating mga biktima ngayon at ano na po ang tulong ang binigay ng ating pamahalaan sa mga na-repatriate na kababayan nating na biktima? Yes, yung mga kababayan po natin na nabiktima, nilalahad po nila sa atin yung mga kwento na pinagdaanan nila sa ibang bansa. Doon po, ang ilan sa kanila sinasaktan, there is electrocution, meron pong pananakit. Kapag hindi nagagawa yung quota nila. Doon po sa isa sa mga biktima, sinasabi niya hindi po siya sinaktan, pero nagbubukas po ng stun gun sa may gilid niya para takutin siya. Nagpapadala po sa kanya ng mga emojis at gifs na nagpapakita ng isang binubugbog or sinasaktan na tao to instill the fear sa kanya. So merong emotional intimidation din doon sa mga kababayan natin. Bukod sa physical threats, may psychological threats din po na binibigay sa kanila. Kaya nung sila po ay dumating dito, sila po ay inasistihan ng Interagency Council Against Trafficking para makuha po natin una sa lahat yung detalye ng kanilang recruitment, nung mga taong posibleng involved doon sa kanilang illegal na pag-alis, yung mga recruiter nila na maaaring nandito sa Pilipinas upang makasuhan po ng Department of Justice. After that, meron pong assistance na binibigay ang OWA at ang Department of Migrant Workers, pati na rin po ang iba't ibang ahensya ng IACAT upang maasistihan po yung kababayan natin na na-repatriate. Same po doon sa mga kababayan natin na napipigilan natin na umalis po para sumabak or sumubok nitong mga ganito pong trabaho abroad. We also refer them to the Interagency Council Against Trafficking kung saan po merong investigation naman doon sa mga recruiter through the NBI at meron din pong assistance na binibigay po sa kanila para matulungan po sila na ma-file ng kaso ang mga recruiter at makapanumbalik po sa kanilang normal na pamumuhay. And of course, ang CICC po, the ICT, isa po yan sa mga partner agencies natin dahil alam po natin this is happening online. Marami po mga ganitong recruitment ang nangyayari through social media applications, through messaging applications, and binabato po natin sa CICC and sa IACAT kung meron po tayong specific na mga websites, Facebook groups, chat groups po na na-encounter na maaari pong i-take down or gawan po ng investigation para mapigil po itong mga illegal na activities ng mga nagre-recruit na ito. May napansin ko lang, si Joey, kung ano yung nangyayari dito sa na-discover natin sa mga scam hubs dito, nangyayari pa sa ibang bansa, yung lalo yung torture, no? So talagang lumalaganap na siya as a kaboy, Ma'am Dana. So ma'am, ano po yung mga dapat nating bantayan na senyales or red flags? Kasi alam naman natin kahit nabanggit nyo sa mga messaging apps, sa dating apps, nagsisimula yan, meron pa ring human at the other end of the conversation. So ano po yung mga dapat nating bantayan o kailan ba natin malalaman na, uy, sinascam na ako? Medyo mahirap po, to be honest, Asek, dahil dito po sa scam na ito, yung ginagawa nila, meron talagang kausap na nag-chat, sila po yung ginagawang scammer, at kung kailangan po ng visuals, meron talaga silang modelo na ihaharap nila para sa mga video calls. So talagang it's a syndicated effort. But red flag po kapag parang pinapag-deposito ako nito, pinapag-invest ako nito, kasi yun po yung pinapagawa dun sa mga kababayan natin. Kinu-convince nila yung kausap nila sa dating apps to invest in cryptocurrency, mga
mga accounts na hindi naman nag-i-exist. Doon naman po sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunities naman abroad para magtrabaho, kapag ka nakita natin online at it's too good to be true, lalo't ang sinasabi sa atin ay umalis tayo bilang turista at ibibigay na lang ang mga dokumento pagdating doon. Umiwas-iwas na po tayo. Wag na po tayong pumayag sa mga ganyan dahil ito po ay illegal, human trafficking at illegal recruitment po ito. At nakita naman po natin doon sa mga naging biktima na hindi maganda ang hinatnan nila doon. Lugi pa kung tutuusin doon sa kanilang investment ng pagpunta doon dahil hindi rin sila nababayaran at sinasaktan pa po sila when they work or hindi nila na-achieve ang kanilang mga quotas there. Ako, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, at makakaasa ho kayo sa pakikipagtulungan ho namin sa CICC at DICT sa inyong mga programa laban dito sa mga legal online scams po. Salamat po at magandang araw. I-rephrase natin, Asik Apo, yung sinabi kay Spider-Man. Sinabi ni Uncle Ben, Oh. with great technology naman comes great responsibility. Kasi ang daming lumalabas na scam. Kaya nga, at ito talaga lumalaganap sila because parati natin napapansin, may participation din tayo. We allow the scams to happen. Kasi for example, paano ka ba na-scam? Dahil nag-i-engage ka. Ano ba, itong love scam na to, dahil may gamit din yung AI, pinoprofile ka rin. Yun yung nakakatakot ngayon. So, nag-i-engage ka, pumapatol ka, doon tayo na-scam. Or minsan naman, not knowingly, parang inihingi sa'yo yung OTP mo, bibigay mo. So, there is a certain level of participation sa atin. Kaya kailangan mas maging maingat tayo, Asik Joey. High-tech budol. Ika nga.